Isang recipe naman ang aking i-share sa inyo. Tara, samahan niyo ako. We have taro here, Chinese sausages, and preserved pork meat. So, kailangan natin itong iba-blanch for 1 minute, especially itong preserved pork kasi masyado siyang oily. So, kailangan natin iba-blanch para matanggal yung kanyang amoy at saka yung kanyang pagka-oily, and then after that, huhugasan lang natin, i-dry, and then iset aside natin. Ayan, nabalatan na natin yung taro, and then isa-slice natin siya ng maliliit. Ayan, ganyan yung laki ng paghiwa. So, ito na siya, guys. Ito na at na-slice na yung preserved pork meat at saka yung Chinese sausage. Yung shrimp natin, guys, bago natin isok yan, hugasan natin para yung tubig na magagamit natin. And then we have here rice flour, cornstarch, sugar, shallots, 5 spices, salt, and of course we have white pepper. Saka yung tubig na galing sa shrimp. So ang gagawin natin dito, guys, painitin natin yung wok, and then maglagay tayo dito ng mantika. So igisa natin yung Chinese sausage, then ihalo natin yung dried shrimps, preserved pork, and of course shallot. So igigisahin lang natin ito, guys, hanggang sa magkaroon siya ng mantika. So dito pahinaan lang natin yung apoy para hindi siya masunog. So patuloy lang natin itong stir fry hanggang sa mantika na siya, kasi isa din ito sa nagbibigay ng sarap sa ating taro cake. So ayan, nagkaroon na siya ng mantika, guys. So dito na natin ilagay yung ating taro. Then naglagay ko dito ng salt. So mamaya dagdagan ko ang salt kasi alam kong puti lang yun. So dito na i-turn off ko muna yung fire para makontrol ko yung paghalo-halo dito. So nagdagdag ulit ako dito ng salt. And then ini-add ko na rin yung 5 spices. Napapagod na yung kamay ko dito sa kakahalo, guys. So ang ginawa ko dito, kasi kailangan ko talaga hawakan yung wok, kasi otherwise nagmumove siya. So, ang ginawa ko dito, gumamit ako ng gloves para mag-combine lahat. At dito, ihalo na natin yung rice flour, cornstarch, at saka yung shrimp water. And then paghalo-haluin lang natin hanggang sa ma-well combine ang lahat-lahat ng mga ingredients.
well combine na yung lahat, so turn on natin yung fire into slow and cook for 5 minutes. Medyo trabahoso lang itong paggagawa nitong taro cake. So nangangalay talaga yung kamay mo dito sa paghalo-halo, kailangan medyo ka talaga. Turn off the fire and then okay na yung ating taro cake. So ito yung ating gagamitin for steaming, so maglagay tayo dito ng oil. At dito, maglalagay tayo ng sesame seeds. So, after natin maglagay ng sesame seeds, steam natin ito ng 14 minutes. So, after ng pag-steam, pagluto na siya, i-cool down natin and sprinkle natin ng spring onion. So, pwede na natin itong itago sa fridge. And then, kung gusto mong kumain, doon mo na lang i-slice and fry.